Hello everyone, good afternoon. It's me again, Mariket Flores, and welcome to my channel. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. So for today's video, wala lang. Well, syempre may kwento ako. Alam nyo ba guys, kagabi, sobra talaga akong nanginginig sa lamig and ayon, gikabuhi jud ko. So gibudyagan jud ko guys gahapon. And hindi ako nakatulog, siguro alas 3 na yon. Nakatulog na ako bandang alas 3 na ng madaling araw kasi pinuntahan namin yung yung manot huba. Nya kanang gikuan na akong diri kabuhi. Gihilot. Nya miingon siya nga nabuyagan daw ko kay nagahapon man good nagsayo-sayo mo ko dito sa may simbahan kasi meron malapit ng piyesta kasi dito so meron kaming mass doon mga siguro alas 7 ng gabi yon. Tapos ayun nga pag-uwi ko ng bahay hindi ko pa naman yun nararamdaman. So around 11 o'clock nung matutulog na ako, ayun doon na siya nagumpisa. Masakit na yung sikmura ko. Tapos hinayaan ko lang siya. Nilagyan ko pala siya ng omega painkiller. Tapos hinaplos-haplos ko yung sikmura ko. Tapos hindi pa rin nawawala. Tapos gusto ko matulog. Hindi ako makatulog kasi sobrang sakit nga dito banda sa sikmura ko. Tapos hanggang sa dumating na sa punto na talagang sobrang sakit na. Masakit na rin yung likuran ko. Tapos kahit nilalagyan ko na ng omega painkiller, hindi pa rin siya nawawala. So mas lalong sumakit tuloy yung parang yung likuran ko nangangalay. Tapos mas lalong sumasakit yung dito ko, yung tagiliran ko. Murag ang kabuhi ba kay midagan diri dapit, pero bisag unsa na kahit ano ang diin ko, wala pa rin, nandyan pa rin. So ayun, dumating na talaga sa punto na nanghihina na ako. Tapos parang hindi ko na kaya, parang uy sabi ko ano ba ito. Tapos ngayon around 12 o'clock ayun, sa pagtulog ko sa kama nakadapa ako kasi inanuhan ko dito ng kumot yung nakadapa ko sa ganun para madiin yung dito sa banda sa may sikmura ko para maalis yung sakit. Pero hindi pa rin, mas lalong sumasakit talaga. And ayun, pupunta ako ng CR kasi minsan para akong nadudumi, pero hindi pa rin. Hindi pala, naihi lang ako tapos nauutot. Tapos ngayon sinubukan ko naman ulit matulog, masakit pa rin talaga. Tapos mas gugustuhin ko pang bumangon kaysa mahiga kasi nga mas lalong masakit talaga siya guys. And ayun, around 1 o'clock na in the midnight, no? Madaling araw. So napagdesisyonan ko na gisingin si inay kasi nga talagang hindi ko na kaya, parang nanghihina na talaga ako guys. And then ayun, ginising ko si inay at si itay. Tapos sabi niya hindi, pagkagising ko sa kay nanay, hinaplis ulit ako dito ng ano ba yun, yung lana, lana. Tapos para para mawala sakit ng sikmura ko. Pero hindi pa rin, nandyan pa rin, mas lalo pa rin. So nag-decide na lang siya na puntahan na lang si Ate Gina, yung para tutho diri aba kanang siya yung kanang manutho. Tapos nakapagpapagaling siya ng may mga dinaramdam. So ayun, sabi ni Itay na pupunta daw kami doon sa bahay ni Ate Jenna kasi nga para hindi na masyadong maabala ba yung si Ate Jenna kasi madaling araw na So ngayon, lumabas na ako tsaka si tatay, kaso lang sobrang malamig sa labas, lalo na madaling araw, sobrang lamig. So mas lalong sumakit yung sikmura ko dahil sa lamig. And ayun, bumalik ako sa loob ng bahay kasi naramdaman ko na parang nasi-CR na naman ako. Pero pagdating ko sa CR, hindi naman, Diyos ko. Tapos ayun, Tapos si tatay nandun na sa bahay ni Ate Jenna kasi hindi niya alam na bumalik ako.
Oo, so siguro naghintay yun, naginising niya yung sa Ate Jenna, tapos naghintay sila na baka pupunta kami ni nanay doon. Kaso hindi, kasi hindi ko kaya, para akong malupog ba, para akong madadapa kasi wala na nga akong lakas. So ayun, sobra talaga akong nanghihina. Tapos afterward, dumating nga si Ate Jenna at si Tatay, no? Pumunta na lang sila doon diretso sa kwarto ko kasi nga humiga na ako kasi hindi ko na kaya, parang ano ba yan? Iba talagang pakiramdam guys, para akong nalalanta, para akong nawala ng lakas, as natutuyo yung yung lalamunan ko. Tapos ngayon dumating na siya. Tapos tinutuan niya ako dito. Tapos dito. Tapos dito banda. Tapos sabi niya, ano bang nakain mo kanina? Sabi ko, mangga lang tsaka soft drink. So ayun talaga, masama talaga yun Pero ang pinaka main talaga nun guys is nabuyagan jud ko ba. So kasi mostly sa mga kapitbahay ko dito is may mga maiitim ang dila. Yung tipong buyagan talaga sila. So ayun, sabi niya, uy, nakita kita kanina doon sa may simbahan, sayo-sayo ka marami nakatingin sa'yo ng mga kapitbahay natin, na alam naman natin, na alam mo naman na maraming buyagan dito. Kaya kaya sabi ko hindi ko naman kasi alam na ganun. Bakit naman ganun yung mga nila, yung mga dila nila, talagang nabuyagan ko guys. Tapos alam nyo ba, pagkatapos niya akong tutuan dito at dito, tapos gibanyusan ko niya og mga ointment. Oo, gibanyusan ko niya. Tapos nawala na guys, parang hindi na sumakit yung dito ko. Tapos parang gumaang yung pakiramdam ko. So yun nga, tama nga siya dahil nabuyagan nga ako. Tapos nung natutuan na niya, nawala na. So very effective talaga si Ate Jenna. Kaya thankful kasi dumating siya at nandiyan siya sa kanyang bahay. Kaya siguro kung hindi siya dumating, Diyos ko, sobra talagang nangihinan ako guys, di ko na alam. Tapos ayun, afterward, pagkatapos niya akong anuhan ng mga ointment sa buong katawan, ayun guys, nakakatulog na ako. So hindi na masakit yung sikmura ko. Tapos ayun, dire-diretso na yung tulog ko hanggang umaga. Sobra talagang nakakapagod tsaka nakakapanghina that time. Kaya thank you so much. Thanks God. Salamat sa aking parents. Salamat kay Ate Jenna. And ayun guys, thank you so much. See you again tomorrow. Bye bye.